sa langit na bukas at nakita niya ang kaban ng tipan. Ano po bang nilalaman sa kaban ng tipan? Mayroon pong tatlo doong nilalaman. Ang Ten Commandments naroroon, ang tungkod ni Moses naroroon, at ang mana. No, yung mana, yung tinapay na nahuhulog. Mayroon yung tatlo. No, nabuksan doon. At anong sa verse 60, sa verse 6, at sa santuario, ano, at sa santuario ay nagsilabas ang pitong anghel na may pitong salot. At mula doon sa santuario na nakikita yung kaban ng tipan, lumabas doon sa tabernakulo ng Panginoon yung pitong anghel. Sa santuario nagsilabas ang pitong anghel na may pitong salot at na naramtan ng mahalagang bato. Tunay na makintab na nagbigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. Ito yung pitong anghel, nakikita natin sa yung pitong anghel, mamaya ipapakita ko sa inyo, no? At nangagbigkisan sila ng gintong pamigkis ng kanilang dibdib, sa kanilang mga dibdib. Sa verse 7, at isa sa apat na nilalang na buhay ay nagbigay sa pitong anghel ng pitong mangkok ng ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailanman, kailanman. No? At isa sa apat na nilalang, di ba apat yung buhay na nilalang sa Apokalipsis, katulad ng mukha ng tao, mukha ng agila, mukha ng baka, mukha ng leon. Isa doon, no, ay isa sa mga apat na nilalang na buhay nagbigay sa pitong anghel ng pitong mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailanman. Sa verse 8, at napuno ng usok ang santuario mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan, at sino man hindi makapasok sa santuario hanggang sa matapos ang pitong salot ng pitong anghel. No? At ito yung larawan, isa sa mga buhay na nilalang ay binibigyan ang pitong anghel. No? Kinumisyon itong pitong anghel mula sa santuario ng Panginoon, at sa santuario na ito, dito naglilingkod si Jesus Christ sa ating kapanahunan ngayon, si Jesus Christ na magitan. Pero pagkatapos sa pamamagitan ni Jesus Christ, mula sa santuaryong ito, lalabas itong pitong anghel. At itong pitong anghel na lalabas, dadaan ito sa isang buhay na nilalang, at itong buhay na nilalang, iaabot niya ang pitong mangkok. Ito yung pitong mangkok, ito yung kagalitan ng Panginoon, ibubuhos po ito sa lupa. At alam ninyo, itong coronavirus ng ating naranasan ngayon, mas matindi po dito kapag ibubuhos na ito sa lupa, itong pitong mangkok. Ating pag-aralan itong pitong mangkok na magkakaisa bawat isa. Ito po yung ang nilalaman ng bawat mangkok, ito po yung huling kagalitan ng Diyos na ipapataw niya sa mga taong masasama. Sino po itong mga taong masasama? Yung tumatanggap sa tatak ng hayop. Ano po yung tatak ng hayop? Araw po yun ng linggo na ipapatupad ng mga pangulo ng bansa. Yan po yung tatak ng hayop na dapat na ninyong maintindihan. No, inyong nakikita itong pitong mangkok ibibigay sa pitong anghel. No? Itong pitong mangkok, tinatawag po ito sa Revelation 15 na ito po'y huling kagalitan ng Diyos na ipapataw sa sanlibutan sa mga taong tumatanggap sa tatak ng hayop. Alam niyo ang mga Seventh-day Adventist, bakit namin pipiliin naming mamatay na hindi kami tatanggap sa linggo? Alam namin ang nakasulat sa prophecy. Alam namin ang hula sa Biblia na ito'y mangyayari. Pero sa mga ibang simbahan, hindi po nila alam yon. Wala po silang hula na ganon. Kaya nga, kung anong batas ng gobyerno, sige, tanggap. Walang alam. Kaya nga, sabi ng Panginoon, my people destroy because of their lack of knowledge. Marami siyang bayan na mapahamak dahil sa kakulangan ng karunungan. Pero sa bayan ng Diyos, mayroon po kaming hawak ng hula. Mayroon pong prophecy kaming minamanmanan, hinihintay na mangyayari. Alam po namin ang mangyayari sa hinaharap.
mas gustuhin naming papatayin ng baril, sasaksakin o sa anumang kamatayan na maranasan namin, ayaw namin yung maranasan yung salot ng Diyos. Kasi ang makakatanggap sa salot ng Diyos ay yung tumatanggap sa batas ng tatak ng hayop. Isa-isahin po natin itong 7 anghel na umalis sa tabernakulo ng Panginoon sa langit at ibubuhos nila yung salot. Ano ba itong mga salot na yan, Brother John? Saan po ba yan mababasa? Mababasa po natin yan sa Revelation 16. Hindi lang nakalagay dito sa aking sinulat, nalimutan ko pala. Revelation 16 verse 1 at 2, diyan po nakalagay ang unang salot. Anong nakalagay diyan? At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa santuaryo. Saan ang gagaling? Sa santuaryo tinig na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo. Ibubuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." Saan nila ibubuhos itong 7 mangkok? Sa lupa. Ano ang nilalaman? Kagalitan ng Diyos doon sa mga masasama. No? At humayo ang una, ibinuhos ang kanyang mangkok. Saan niya ibinuhos? Sa lupa. At naging sugat na masama at mabigat na mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. No, mapapansin ninyo, sinong unang makakatanggap? Saan ibinuhos ang salot? Ang salot ng naglalaman ng mangkok sa kagalitan ng Diyos, saan niya ibinuhos? Uulitin natin sa verse 2. Humayo siya at ibinuhos ang mangkok saan? Sa lupa. At nang ibinuhos ito sa lupa, naging sugat na masama na mabigat sa mga taong may tanda ng hayop. Lahat na tumatanggap sa sandilo, lahat ng tumatanggap sa batas ng linggo na ipapatupad ng papasi at ng Pangulo ng mga bansa, delikado po yan. Kapag tatanggapin po ninyo yung batas niyan, matanggap po ninyo ang kagalitan ng Diyos na kapag ibubuhos niya yung mangkok doon sa lupa. At mabibigat po ang mga sugat na kanilang tatanggapin, no, sa mga taong may tanda ng hayop na nagsisamba sa may tanda ng hayop at nagsisamba sa kanyang larawan. Ano ba yung larawan ng hayop? Religious law po yun na ipapatupad sa buong mundo. No? Kapag ang relihiyon maglagay ng batas tapos ipapatupad sa buong mundo, hindi po yun, titingnan po ninyo, batas ba ng Diyos o batas ng tao yan? Pag batas ng tao yan, delikado po kayo niyan. Makakatanggap po kayo. Ano pong diyan? Mabigat na sugat. No, may tanda. Sa verse 3, no? Sa natin? At ang sugat na yan mula talampakan hanggang bumbunbunan. Yun yung sugat na walang kagalingan. Nababasa yan sa Isaiah, hindi ko lang nalagay ang talata. Siguro sa ibang pagkakataon ay isishare ko sa inyo ang talata. At at dito tayo sa ikalawa. Saan ibubuhos ng Panginoon ang ikalawang mangkok? Sa verse 3. At ibinuhos ang ikalawa, ang kanyang mangkok saan? Sa dagat. At naging dugo na gaya ng isang patay. Bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid bagay na nasa dagat nangamatay. Saan ibinuhos ng anghel na ikalawa ang kanyang mangkok? Ibinuhos niya doon sa dagat. At ang dagat magiging dugo. At lahat ng kaluluwa na nasa dagat, ano ba yung kaluluwa na sa dagat? Hindi po yun ng mga taong patay. Mga isda po yan. Kasi sa Bible, ang lahat ng mga buhay sa Genesis, kaluluwa po yun. Kaya nga, yung kaluluwa dyan, lahat ng mga malalaking isda, maliliit na isda, no? May kinalaman po, sila po, mamamatay po ang mga nasa dagat. Kasi ang dagat magiging dugo. Darating po yun sa panahon. Kapag makikita natin na ang dagat nagiging dugo, great time of trouble na po yan, mamumundok na po tayo. Kaya nga, ano bang tanda sa bayan ng Diyos sa great time of trouble na mamumundok na tayo? Una, kapag matanggap na ng mga masasama, yung tumatanggap sa batas ng linggo,
magkakaroon na sila ng bukol. At itong bukol na ito, walang kagalingan. Itong coronavirus ngayon na naranasan natin, mayroong nakasurvive na iba. Pero ito ay lahat po ito walang kagalingan. No? At nagmula na po ito sa Diyos. Itong coronavirus, man-made lang yan. No? Pero itong sakit na maranasan ng lahat ng mga tumatanggap sa marka ng hayop, wala po itong kagalingan. No? Pati mga doktor dito na tumatanggap sa tatak ng hayop, pati mga manggagamot, mapapahamak din. Kaya nga, ang ikalawa, kapag mangyayari na ang dagat magiging dugo, oras na yan na mamumundok na po tayo. Great time of trouble po yan. Ibubuhos niya ang 7 salot. Dito tayo sa ika-3. Saan ba ibubuhos ng anghel ang ika-3? Sa verse 4 at saka 5, ito po yung nakasulat. Ibinuhos ng ika-3 ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nagiging dugo. At narinig ko ang anghel sa tinig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka ng gayon. No? Sabi sa verse 5. No? Saan ibinuhos yung ika-3? Doon sa tubig at sa bukal ng tubig. Doon sa ilog at sa bukal ng tubig. Imagine ninyo mga kaibigan, mga yung nanonood ngayon, kapag ang kagalitan ng Panginoon dito sa ilog niya ibubuhos, ang ilog magiging dugo, ang mga bukal ng tubig magiging dugo, yung mga bomba ninyo, yung mga tubig ninyo na power supply, na paandarin lang ninyo ang inyong kuryente, may tubig na kayo. Diyan po ibubuhos ng Panginoon ang kanyang kagalitan. Lahat ng mga bukal, dugo na po ang lalabas. Mayroon akong kaibigan, habang nag-usap kami, sabi niya, mayroon pa akong, Brother John, mayroon pang makakainom. Ano yon? Yung mga buko daw, yung mga niyog. Ang mga niyog daw ay safety daw yun, makakainom pa rin ang mga tao. Pero pagkatapos ninyo mainom ang buko, ay mauubos po yon, hindi po yun sapat. At ang sinasabi ng Biblia, bukal ng tubig. Kung ang buko na iyong iinumin, sumisipsip pa rin yan sa bukal. Dugo din yon ang kanilang kinalalabasan. Wala po kayong iinumin. Anong mangyayari sa inyo? Na mapapansin ninyo, alam ninyo kapag wala tayong pagkain, mabubuhay po tayo pag mayroong tubig. Pero kapag mayroong tubig, mabubuhay pa rin po tayo kapag mayroong hangin. Mamaya-maya, ibubuhos din ng Panginoon sa hangin. Patay din po tayo. Kaya wala po tayong malulusutan. Itong 7 salot, ito po yung huling parusa ng Panginoon sa mga masasama. Pero mangyayari po ito pagkatapos sa universal sandilo. Kaya nga kaming mga nangingilin ng Sabat, pipiliin po namin ang Sabat. Sa anong kadahilanan, ayaw po namin ang salot na maranasan namin. Kaya kayo din po na nanonood, simple lang po ang huling Kasi ang huling issue sa huling panahon is about worship. Worship to God and worship the beast. Dalawa lang pong pananambahan. At dalawa lang po ang marka na ating tatanggapin. Ang marka ng hayop, Sunday. Ang marka ng Diyos, Sabat. Kaya nga, 2 distinction mark lang po ang ating pipiliin. Pero kapag tatanggapin ninyo ang hayop, paparusahan po sila ng Diyos at ito po yung parusa. Sabi niya sa verse 5, narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan o banal, sapagkat humatol ka ng gayon, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, oo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Bakit ito sumigaw ang anghel ng ganun? Karapat-dapat, matuwid ka, Panginoon, sa iyong hatol, na pinarusahan mo sila ng ganun, na ang mga masama uminom ng dugo. Bakit po sinasabi ng talata yon? Bakit sinasabi po yun ng anghel? Dahil throughout the ages, mula sa Old Testament, mula sa panahon ni Abel,
ang mga matuwid pinatay, no? At ang mga masama pinatay nila ang mga lingkod ng Panginoon. Sa huling panahon, parusahan ng Panginoon ng masama, paiinumin sila ng dugo. Kaya nga ang parusa nilagay ng Panginoon doon sa ilog at sa mga bukal ng ilog, bukal ng tubig. Para ang mga masama, dahil ito ang ginagawa ng masama, pinipersecute ninyo ang aking bayan, no? Na walang gumagawa ng kasamaan sa inyo, yung bayan ng Diyos, bumaril ba? Hindi kami gagamit ng baril. Ang aming weapon, panalangin lang. Pero bakit pipiliin namin na papatayin kami? Dahil gusto namin ang pangako ng Panginoon. Gusto namin ang buhay na walang hanggan. Alam niyo itong tatanggap sa sandilo, bibigyan kayo ng milyones. Ang pera ng Vatican, ipamimigay po yun sa mga tao. Pero tatanggihan po namin yung milyon na ipamimigay. Pero yung mga mukhang pera, tatanggapin ninyo ang pera. Pero maiksi na po ang panahon na yan. No? Hindi ninyo mapakinabangan ang inyong milyon. Kaya dito tayo sa ika-4. Saan ba ibubuhos ng Panginoon ang ika-4 na salot? At ibubuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw. At ibibigay nito sa kanya ng pagsunog ng apoy sa mga tao. At mga sunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y nasusunog, no? Namusong. Hirapan ako magbasa ng Tagalog. Sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan ng mga salot na ito at hindi sila mangagsisi upang sila'y upang siya'y luwalhatiin. Ulitin natin. Ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw. Sa araw, saan ibinuhos? Sa araw. At ibinigay nito sa kanya ang pagsunog ng apoy ang mga tao. At mga sunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisisi upang siya'y luwalhatiin. Saan ibinuhos ang ika-4 na salot? Kanina sa bukal ng tubig at sa ilog. At alam ninyo, walang maiinom ang mga tao. Kasunod na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang salot doon saan? Sa araw. At itong salot na ibubuhos niya sa araw, itong araw, bibigyan niya ng kapangyarihan na ang init makasunog sa mga tao. At anong mangyayari kapag susunog na sa tao? Titingnan ninyo yung masusunog ang inyong mga balat. No? Kaano kayan kainit, Brother John? Sa Isaiah, gagamit tayo ng referensya sa Old Testament. Gaano kainit yung araw? Bukod dito, ang liwanag ng buwan magiging gaya ng liwanag ng araw. Itong sabi sa Isaiah 30:26. At ang liwanag ng araw ay magpipito, gaya ng liwanag ng 7 araw. No? Sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan at pagalingin ang bugbog ng kanyang sugat. Sa araw ng deliverance, no? O sa araw na ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ibubuhos niya ang salot doon sa araw. At ano yung init ng araw? 7 times. Kapag magbanggit ang Biblia ng 7, ay completely yun. Completely heat. Makakasunog ang kanyang init. Kaya nga, bibigyan sila ng kapangyarihan na ang init ng araw makakasunog sa tao. At ang liwanag ng buwan katulad ng araw. Gagawin po ng Diyos yan. At sa panahon na yan, ang mga tao, at anong sabi ng mga tao, hindi sila mangagsisisi o luwalhatiin man nila ang Diyos. At mamumusong sila. At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos. Sisigaw sila ng pamumusong laban sa Diyos na nagbibigay ng salot. Pero wala na ring silbi yun. Kasi wala nang mercy doon. No? Ang close of probation natapos na. Ang time limit nangyayari na. Sa salot bang ito, Brother John, itong binabanggit mo na 4
O 7 salot pa ito, 4 pa lang yung nababanggit natin. Ang salot bang ito ay pang buong mundo? Universal ba ito? No? Kapag babasahin natin ang sulat ni Ellen G. White, hindi po ito universal. Bakit? Kung universal ito, hindi pa makukumpleto ang salot, patay na lahat. No? Hindi makaabot ng 7, wala nang babalikan ang Panginoon na masama. Anong ibig sabihin? Wala nang masamang makakakita sa kanyang pagdating. Kasi kung universal ito, sunog na lahat ang mga tao sa buong mundo. Hindi pa sila makakainom ng tubig, mainit pa ang araw, anong mangyayari sa kanila? Patay sila. Kaya nga, hindi po ito magiging universal. No? Ang salot ba ito pang buong mundo? No, hindi. Kapag pag-aralan ninyo ang 7 salot, katuwang po noon 7 trumpeta. Pag ang babasahin ninyo ang 7 trumpeta, tag ikatatlong bahagi lang. 1/3. 1/3 ang mapipinsala. Kaya nga, 1/3 part lang. Ang hindi makakainom, 1/3 lang. Ang hindi, makakatanggap. Kapag makikita natin ito in certain localities and cities and nation. Pero hindi po ito buong mundo. No? Kasi pag buong mundo, wala pong taong matitirang buhay. No? Pangalawang tanong, gaano katagal ang buong salot? Itong 7 salot, Brother John, mayroon bang talata sa Biblia, malaman natin gaano katagal? Yes, mayroon po tayong mababasa sa Biblia. Apocalypse 18 verse 8, sabi niya dito, kaya't darating sa kanya, kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya. No? Kamatayan, pagluluksa at gutom, siya'y lubos na susunugin sa apoy sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na hahatol sa hayop. Ang hatol na ito sa hayop at sa mga masasama ay mangyayari lang po ito sa loob ng isang araw. Ang isang araw sa Biblia, may kinalaman po ito, prophetic time po yan. Ang isang araw, isang taon po yan. Kaya nga ang 7 salot, mangyayari po yun sa loob ng isang taon. Mangyayari po yun sa great time of trouble. Habang tumatakas ang mga banal sa kabundukan, sila naman ay makakaranas ng salot. No? Sa verse 10, no? Ating pag-aralan pala, Brother John, bakit sa araw, no, na buti na alala ko, bakit sa araw ibinubuhos ng Panginoon ang salot niya? Alam niyo ang dahilan kung bakit sa araw? Throughout the ages, ang issue kasi sa pananambahan sa araw ng linggo ay pagsamba po yun sa araw. No? Pagsamba kay Nimrod, no? The sun god. No, mapapansin ninyo, ang pagsamba, ang originate sa Babylon, spiritual Babylon, nag-umpisa po yun kay Nimrod. At si Nimrod, kinikilala po nilang Diyos ng mga araw. Kaya nga, kapag sasambahin nila si Nimrod, araw po ang kanilang sinasamba. Throughout the ages, ang dalawa lang po ang naglalaban. Ay ang bayan ng Diyos, Sabat ang pangilin, ay ang kang Nimrod na relihiyon na nagiging spiritual Babylon sa ating kapanahunan ngayon. Sunday po ang kanilang araw sa pagsamba ay ang nag-originate po yon sa pagsamba sa araw. At throughout the ages, ito po yung malaking issue. Kaya nga sa huling panahon, kasi araw ang issue sa pagsamba nila sa araw ng linggo, ipahintulot ng Panginoon na itong araw na sinasamba ninyo, na kinikilala ninyong Diyos, ito po ang susunog sa inyo. Kaya nga sa araw po niya ibubuhos. Kaya nga ang bukal ng tubig nagiging dugo dahil binuhos nila ang mga dugo ng mga martir, kaya paiinumin sila ng dugo. Dito din, araw din, kasi throughout the ages, ang issue sa worship ay pagsamba sa araw. Ang araw na kanilang sinasamba, pahintulutan ng Panginoon na susunog sa kanila. Dito tayo sa 5. Saan ibubuhos ang 5 salot? Sa verse 10 at saka 11 ating mababasa. At ibinuhos ng 5 ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon. At magdilim ang kanyang kaharian at
magngat-ngat nila ang kanilang dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisisi sa kanilang mga gawa. Saan ibinubuhos ng Panginoon ang ikalimang salot? Ang ikalimang salot ibinuhos doon sa luklukan ng hayop. Saan ba ang luklukan ng hayop, Brother John? Ang luklukan ng hayop ngayon ay nasa Vatican. The whole system of papacy, no, ay ito, nandoon po ang luklukan ng hayop. No, ang hayop po dito, hindi po tayo nagbabanggit ng specific na tao o specific na papa. Ang hayop po dito ay yung system, the whole system of papacy, yan po ay binabanggit ng hayop. Kaya nga ibinuho sa kanyang trono. Saan ba ang trono ngayon ng papacy? Nasa Vatican of Rome. No? Kaya nga mapapansin niya, diyan po ibubuhos ang ikalima, ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop, sa trono niya mismo, at magdilim ang kanyang kaharian. At nginangat-ngat nila ang kanilang dila dahil sa hirap. Bakit? Kasi may mga sugat sila. At sila po'y namusong sa Diyos sa langit dahil sa hirap ng kanilang mga sugat. Dahil may sugat, napapansin nila, nasusunog sila. Nabaak-baak ang kanilang balat dahil sa ng sugat ng sunog. At tapos biglang magdilim. No? Pero hindi sila magsisisi dahil sa kanilang mga gawa. Bakit hindi na sila magsisisi? Dahil wala na pong Holy Spirit. Alam niyo, ang tao ngayon nagsisisi dahil sa gawain ng Holy Spirit. At kapag gagawin nila yan, magsisisi ang mga masama. Pero dito, wala nang pagsisisi ang mga masasama. Sa verse 12, at ibinuhos, doon tayo sa ika-6. At alam niyo, doon sa ika-5, kapag ibubuhos na ng salot doon sa ika-5, doon malalaman ng mga religious supporter. Alam niyo ang support ng Babylon, ang support ng spiritual Babylon, ang support ng Vatican ngayon. Alam niyo sino ba ang programa ngayon ng UN sa Sustainable Development Goal? Alam niyo kung sinong may utak sa programa nila? Ang Vatican. Ang Vatican po ang utak sa programa sa Sustainable Development Goal. Alam niyo kung ano yung programa nila sa climate change ngayon na kanilang ipapatupad? Ang programa nila, isa lang ang layunin nila. Maipapatupad lang nila ang programa sa Sandilo. Ipaparsecute lang nila ang kanilang programa na papapatayin nila ang nangingili ng Sabat. Pero alam niyo, unang ginagawa ngayon ng Vatican, lahat ng mga relihiyon, pinagsikapan ng Papa na ang lahat ng mga relihiyon magkakaisa. Na silang lahat hindi magkabahagi. Na lahat ng relihiyon magiging isa na lang. At nung nagawa na ng Santo Papa sa 2017 na lahat ng relihiyon nagiging isa na ngayon, no? Hindi, nagkakaisa na sila. Kaya nga mayroon silang programang isinusulong, no? Darating na yan sa ating kapanahunan ngayon. Kaya lahat ng mga relihiyon, mayroon na silang agreement. At ang pangalawang gagawin ng Papa ngayon sa ating kapanahunan, yung tinatawag niya ngayon na Global Pact. No? Mayroong magkakaroon ng kasunduan ang simbahan na nagkakaisa at ang gobyerno na nagkakaisa. Ang kaharian ng papacy, union of church and state. Sa huling kapanahonan, bago tayo uuwi, gagawin ng kapapahan pagsikapan niya na ang relihiyon at ang gobyerno magiging isa. At ang mamamahala po dito ay ang relihiyon, hindi po ang gobyerno. Ang magdidikta po dito ay ang simbahan, hindi ang gobyerno. Kaya kapag inyong babasahin yung Revelation 17, ang babae nakasakay sa hayop. Kaya yun po ang ating kalagayan sa katapusan bago darating ang Panginoon. Pero itong ang support ng Babylon, spiritual Babylon, dalawa po ang support. Una, religious. Sinusuportaan siya ng lahat na relihiyon. Pangalawang, susuporta lahat ng mga hari, susuporta sa kanya.
Ang unang persecution kung bakit tayo pinipersecute ang ano ay ang religious supporter niya. Napapansin ba ninyo sa ika-6? Anong nangyayari sa ika-5? Nagdilim ang kanyang kaharian. At alam ninyo sa ika-5 salot, doon malalaman ng mga religious supporter niya na bakit itong salot na nangyayari doon sa kanyang trono. At kapag itong salot galing sa Diyos, ibig bang sabihin itong salot na ito ay ang Diyos nagagalit sa kanya? Bakit nagdilim ngayon ang kanyang kaharian? Kapag magdilim na ang Batikan, itong mga Muslim na nagsuporta ngayon, itong mga Protestant ngayon, lahat ng mga relihiyon na nagsuporta ngayon, itong mga Taoism at Buddhism, itong Judaism ngayon na nagsuporta ngayon sa Batikan, doon nila malalaman na ang kanilang sinusuportaan ay opposite. Doon nila malalaman na ang kagalitan ng Diyos ibinuhos sa kanya, kaya sila ayaw nang susuporta sa kanila. Iwi-withdraw nila ang kanilang suporta. Ito palang sinusuportaan natin, doon pa nila malalaman na sila pala ay na-deceive. Sabihin ng mga lahat ng relihiyon, kapag ibubuhos ng ika-5 salot, nadadaya tayo. Ito yung kanilang sasabihin. Tayong lahat ay nadadaya sa hayop. At tayong lahat natatatakan na sa tatak ng hayop. At anong gagawin nila? Titingnan ninyo ang ika-6 na salot. Saan ba ibubuhos ng Panginoon ang kanyang ika-6 na salot? At dito po niya ibubuhos ang kanyang ika-6. Malapit tayo sa ika-7. Magtatapos po tayo sa ika-7 salot. Ito yung mangyayari. At ibubuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok. Saan? Ang sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan sa mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang ilan? Ang 3 espiritong karumaldumal na gaya ng palaka. At itong 3 palaka nung lumabas, saan pumupunta? Sapagkat, ano ba itong palaka? Sa verse 14, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda at na pinaparuunan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Mapapansin ninyo, ito yung mangyayari, mga kaibigan. Saan ibubuhos ang ika-6? At itong ika-5 at ika-6, mayroon close related salot, mga close related na mga salot ito. Bakit? Nang nalalaman ng mga relihiyon na ang kanilang sinusuportaan ay opposite, hindi sa Diyos, dito na nila malalaman na sila'y nadadaya. At kapag malalaman na sila'y madadaya, kasunod noon, ibubuhos ng Panginoon ang ika-6 na salot. Saan ibubuhos yung ika-6? Ibubuhos ang ika-6 na mangkok doon sa malaking ilog na Euphrates. Ano ba itong Euphrates River? Ang Euphrates River, ito po'y nag-support sa kaharian ng Babylonia. Ang papase po natin ngayon, itinatawag po ito ng spiritual Babylon. Kung mayroong spiritual Babylon sa panahon mayroong literal na Babylon sa panahon ni Daniel, ang ating kapanahunan ngayon, tinatawag po ito na spiritual Babylon. Ang mga tao na tumayo sa kapanahunan ni Daniel, ito din yun po yung mga tao ngayon na tatayo sa kapanahunan natin ngayon, katulad ni Daniel at ang kanyang mga kasama. Kapag mayroong batas na papapatayin ang hindi sumunod sa kanyang batas, ganun din po, spiritual Babylon, mayroon din pong ganitong batas. Pero ang mga bayan ng Panginoon tatayo po sa batas ng Diyos kaysa batas ng tao. Kaya nga hindi po kami susunod sa sandilo na ipapasunod. At alam ninyo, ang Euphrates River, mayroon po itong kinalaman paano nilusob ni Zero na nagapi nila ang Babylonia. Paano ba natalo ang Babylonia? Alam ninyo, ano bang ginawa ni Haring Zero?
na nahulog sa kamay ang Babylonia. Ang ginawa ni Haring Zero, pinapaiga niya ang Euphrates River. Binutasan niya ang bundok para pag malihis yung tubig ng ilog Euphrates ay makadaan na po ang hari sa silangan. At ito po yon ang spiritual Babylon. Kapag mayroong gagawin ang Panginoon para maiga ang Euphrates River. Anong gagawin ng Panginoon? Ibubuhos niya ang kanyang mangkok doon sa Euphrates River. Ano pong sinisimboluhan sa Euphrates River? Ito po yung religious body na nag-support sa Katolisismo. Ito po yung lahat ng mga relihiyon na nagsusuporta sa programa ng Santo Papa ngayon. At kapag ibubuhos niya sa Euphrates River, ang suporta po ng religious support sa papacy ngayon, i-withdraw po nila. Mai-withdraw po nila ang suporta ng religious support sa Vatican kasi nalalaman nila nung sila'y nadadaya sa ikalimang salot. Mapapansin ninyo dito, uulitin natin ang 12. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. At anong nangyayari sa ilog ng Euphrates? Natuyo ang tubig nito upang mahanda na dadaanan sa hari mula sa sikatan ng araw. Sa Old Testament Babylon, si Zero po ang dumadaan doon sa naigang ilog ng Euphrates. Ang ating spiritual Babylon ngayon, sino po yung hari sa silangan na darating? No other than Jesus Christ. No, kaya nga mamaya yung ating pag-aralan. Marami pong mga simbolo na ating tinatalakay ngayon, pero magtiyaga po kayo sa aking mga tinuturo sa Biblia kasi lahat po ito biblical. Pinag-aralan ko po ito ng malalim na pag-aaral para maituturo ko sa inyo ng malinaw. Ang layunin namin dito sa The Gospel of Jesus Christ, maabot namin kayo na hindi kayo madadaya. Na mapapansin ninyo sa verse 13, at nakita kong lumabas, at nang natuyo na ito, at sa 13, nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng palaka. Ipapaliwanag ko po ito. Nang maiga ang suporta ng religious support, alam niyo yung hindi pa nila nakikita ang bayan ng Diyos para patayin. Mga salot pa lang itong isa-isa. Napaligiran nila, hindi pa nila nakikita ang tumatakas na nangingilin ng sabat para patayin, nag-anim na salot na. Kaya nag-iga yung support sa religious support, paano nila mapapatay yung mga Adventist na nagtago sa mga kuweba, sa kabundukan, sa ilalim ng lupa para patayin? Imagine ninyo ang nangunguna sa persecution. Magkakaroon po tayo ng persecution sa huling araw. Alam ninyo ang mangunguna sa persecution ay ang Catholic Church of Rome, supported by all religion. Pero napapansin ninyo, nang pinipersecute nila ang nangingilin ng sabat, anong mangyayari sa papacy kapag ang lahat ng relihiyon magwi-withdraw ng kanilang suporta? Ang lahat ng relihiyon, nagsimbolo po sila sa Euphrates River. At kapag i-withdraw po nila ang kanilang suporta, paano mangyayari na maipapapatay nila ang nangingilin ng sabat? Kaya ang gagawin ni Satanas, gagamitin niya ang tatlong espiritu. Kaya nga, kapag magwi-withdraw ang support ng religious, ang kasunod na nangyayari sa verse 13, nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritu ng demonyo na katulad ng palaka. Ano itong tatlong espiritu ng demonyo na katulad ng palaka? Itong tatlong entity, yung dragon, hayop at ang bulaang propeta, ito po yung tinatawag na Trinity po ito ni Satanas. Kapag ang ating kadyusan, ang God the Father, ang kadyusan mayroon pong Trinity. Mayroong God the Father,
God the Son at saka God the Holy Spirit, si Satanas po, mayroon din po siyang counterfeit Trinity. Ang counterfeit Trinity ni Satanas, ito po yung tatlo. Ang dragon, ang hayop, at ang bulaang propeta. Ito po yung counterfeit Trinity. Kapag i-withdraw ng mga relihiyon ang suporta nila sa Santo Papa, itong dragon gagawa ng paraan. Lalabas ang espiritu ng demonyo na katulad ng palaka. Itong hayop gagawa ng paraan. Lalabas din yung espiritu ng demonyo na katulad ng palaka. At itong bulaang propeta, ito yung Protestantism sa Amerika. Mula sa kanila, lalabas din ang espiritu ng demonyo na katulad ng palaka. Saan ito pupunta itong tatlong palaka? At ito sa verse 14. Anong layunin kung bakit lalabas itong tatlong palaka na espiritu ng demonyo? Sa verse 14, sapagkat sila'y mga espiritu ng demonyo na nagsigawa ng tanda, pinaparuunan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita ninyo ang talata? Dahil nag-withdraw ang mga relihiyon, mayroong gagamitin si Satanas. Ano ang gagamitin ni Satanas? Ang mga hari sa lupa. Saan pupunta yung tatlong palaka? Pupunta sila sa mga hari. At ano ang at kapag pupunta na sila sa mga hari sa buong sanlibutan, ang layunin nila upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito yung huling gera na mangyayari. Third World War. Ako'y naniniwala ang ikatatlong gera na mangyayari sa ating kapanahunan ay ang gera ng relihiyon. Gera sa bayan ng Diyos at sa bayan ni Satanas. No? Mag-climax na ang dalawang grupo. Ang congregation ni Jesus Christ at ang congregation ni Satanas. Na mapapansin nito. At anong gera ito? Gera ng makapangyarihan. Titipunin sila sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito po yung tinatawag na Armageddon War. Mamaya, pupunta na tayo sa Armageddon War. Doon tayo sa mga religious bodies na nag-withdraw. At alam ninyo yung mga relihiyon nang nalaman nilang sila'y nadadaya ng Batikan, ano ang gagawin nila? Dito po matupad ang sulat ni Propeta Amos sa aklat ng Amos 8:11. Anong sabi niya? Too late to realize that they are deceived. Huli nang malaman ng mga pastor sa iba't ibang relihiyon, ng mga rabay, nung mga imam, huli na nang malaman nila na sila'y nadaya. At alam ninyo anong gagawin nila? Maghanap po sila ng mga Adventist na nangangaral sa Biblia para makikinig ng aral. Pero huli na nang malaman nila. At dito matutupad yung Amos 8:11 at saka 12. Behold, the days come, saith the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but a hearing the word of the Lord. They shall wander from the sea to sea, from the north to even to the east. No? They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. No, mapapansin ninyo, anong gagawin ng mga nadadayang relihiyon? Maghahanap na sila ng mga ngaral. No? Hahanapin na nila ang salita ng Panginoon, pero magkakaroon ng tagutom sa lupain. Hindi tagutom ng tinapay, hindi uhaw ng tubig, kundi tagutom sa salita ng Panginoon. Wala na silang mapakinggan. Wala na silang maririnig na mga ngaral kasi namumundok na lahat ng mga ngaral. At hahanapin nila ang mga ngaral sa verse 12. They shall wander from sea to sea. Hahanap sila ng Adventist na nangangaral ng Sabat. Pupunta sila sa north, sa east. No, they shall run to and fro. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, pero hindi na nila masusumpungan. Kasi ang mga bayan ng Diyos nasa ilalim na ng mga kabundukan. Nasa kuweba ang Diyos ang nag-iingat sa kanila. Wala nang mga ngaral. At doon tayo sa tatlong palaka.
Itong tatlong palaka na lumalabas mula sa dragon, sa hayop at sa bulaang propeta, saan sila pumupunta? Doon sila sa mga hari ng lupa. Uulitin natin yung verse 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. May mga milagro silang ginagawa ngayon, yung mga relihiyon ngayon. Pinaruroonan nila ang hari sa buong sanlibutan. Kasi ayaw ng suporta yung mga relihiyon, hari na ang punteriya. Upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Sa 15, anong sabi dito? Narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, nag-iingat ng kanyang damit, baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. No? Ito yung panawagan ng Panginoon na sa ating paglilingkod, maglaba tayo sa ating kasuotan. Labhan natin sa dugo ng kordero para hindi tayo madumi o hubad sa pagdating ng Panginoon. At sa verse 16, tipunin sila sa dako na sa Hebreo na tinatawag, anong tawag nila? Armageddon. Kaya nga, ito yung huling gera na mangyayari. Tinatawag na Armageddon War. Sino ang kalaban? Pupunta ang palaka doon sa mga hari sa lupa. Kaya nga, ang magpapatuloy sa persecution ay ang mga hari. Magkakaroon ng 10 allied forces. At ang number 10, mayroon po yung kahulugan sa Biblia. Kapag magbabanggit ang Biblia ng 10, ang ibig sabihin po yun universal. Pupunta ang mga palaka sa buong mundo. Titipunin nila ang mga hari sa buong mundo. Makipaggera sila laban sa kordero. At ang gerang ito, tinatawag po ito sa Hebreo na Armageddon. Mayroon pong ibig, kaya nga, 3 unclean spirits siya. Ang Armageddon War, no? At doon muna tayo, bago natin pag-aralan ang Armageddon, doon muna tayo sa mga palaka na pumupunta sa mga hari. Ilan bang mga hari ang maiipon sa 3 palaka? 16 yung ating binabasa kanina. Pupunta po tayo sa chapter 17. At ito po yung ating makikita sa chapter 17. No? Anong sabi niya dito? Ang 10 sungay na iyong nakita, di ba yung babae nakasakay sa hayop na mayroong 7 ulo, 10 sungay. Mababasa po natin yan sa chapter 17 ng Apokalipsis. Pagbabasahin po ninyo yung buong chapter 17, mayroon pong babae dyan nakasakay sa hayop. At ang hayop, mayroon po siyang 7 ulo. At yung 7 ulo, mayroong 10 sungay. Itong 10 sungay, mga hari po ito. At ito po yung paliwanag sa verse 12. Ang 10 sungay na iyong nakikita, 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapahamalaan sa paghahari, no, na 1 oras kasama ang hayop. Itong 7 sungay na binabanggit sa chapter 17 verse 12, mga hari po ito sa lupa na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Ngunit tatanggapin nila ang kapahamalaan bilang hari. No? Maghahari sila kasama ang hayop ilang oras? 1 oras. Ang 1 oras dito na binabanggit, prophetic time po ito. Nang 1 araw, 1 taon. Ang prophetic time sa 1 oras, 2 linggo po ito. Itong Day of Deliverance, mangyayari po ito 2 linggo lang. Paligiran na nila ang mga Adventist na pinipersecute nila para patayin, para puksain. Pero mangyayari po ang deliverance. At itong deliverance na itong pamamahala, 2 linggo lang na pamamahala para puksain nila ang bayan ng Diyos. At sa verse 13, no, ang mga ito'y may isang kaisipan at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan, kapahamalaan sa hayop. Ang 10 hari na iipunin ng palaka, itong 10 na allied forces, may isang kaisipan. Ano ang kaisipan nila? Ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan, kapahamalaan sa hayop. Ang layunin nila na sila'y magkakaisa
ang kanilang pamamahala ibibigay nila sa hayop. At ang hayop ang magdidikta. Ipipersecute natin lahat ng nangingili ng Sabat, papatayin natin sila. Kaya nga itong 10 hari, magpapatuloy sa persecution kasi ang mga relihiyon nag-withdraw na. Dito tayo sa verse 14. At makipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At ito pong gera na ito na tinatawag na Armageddon War, ito po yung gera sa kalagitnaan sa bayan ng Diyos at sa bayan ni Satanas. No? Ang leader sa bayan ng Diyos 144,000. Ang leader sa ni Satanas ay ang Papa sa Vatican. Ito po yung leader. Kaya nga dalawa ang leader sa bayan ng Diyos, ang 144,000. Ang leader naman sa panig sa kaaway ng Diyos ay ang Papa sa Vatican. Makipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari. At kasama niya ang tinatawag na pinili, mga tapat na nanaig din. Ano itong pinili? Lahat ng mga buhay na madatnan niya kasama ang mga leader nila na 144,000. Sana nating naintindihan, mabagal po ang aking pagtuturo pero gusto ko lang matitiyak sa inyo na maintindihan ninyo ang aking tinuturo. Mangyayari po ito bago po ang time limit sa 6,000 years. At mangyayari po yun sa ating kapanahunan. Kaya nga pagkatapos nitong coronavirus, tandaan po ninyo, ang ating kapanahunan will never be the same again. Mayroon pong mga batas na ipapatupad ang ating gobyerno. Aabangan po ninyo yan. Kasi mangyayari po yan. Malapit na po tayo sa panahon ng taning ng kasalanan. At nagpapasalamat ako sa gawain ng The Gospel of Jesus Christ na sa pamamagitan ng internet, ang simple lang ang ating pangangaral, magsasalita lang ako sa estudyong ito, mapapanood na po ito buong mundo. At ang video na aking ginagawa ngayon ay hanggang sa sandilo, magagamit pa ito ninyo hanggat hindi mayroong internet. Kaya mapapansin ninyo, marami pong maliligtas sa ating gawain dahil ang bayan ng Diyos nagbibigay na sa inyo ng babala ahead of time before the Lord will come. Ano yung ating pag-aralan ngayon? Ang gera ng Armageddon. What is the Armageddon War? No? Gera po ito sa kalagitnaan ng bayan ng Diyos at bayan ni Satanas. Dalawang congregation, ito yung ating mayroong final gathering time, no? Kaya nga mapapansin ninyo, ang Armageddon War, ang Armageddon galing po siya sa dalawang salitang Hebrew. The word Armageddon came from the two Hebrew words, Har at saka Megiddo. Ang salitang Har, ang ibig sabihin, mount, bundok. Ang Megiddo ay congregation. Ang ibig sabihin sa salitang Armageddon, ang ibig sabihin po ito, Mount of Congregation. At alam ninyo, ano bang sa kapanahunan ni Elijah, naalala ko ang Mount Carmel. At ang gera ng Armageddon, katulad ito sa panahon ni Elijah. Napapansin ninyo si Propeta Elijah? Sabi niya, tawagin mo, sabi niya kay King Ahab, bukas, lahat ng mga propeta ni Baal, papuntahin mo sa Mount Carmel. Ano mapapansin ninyo? Lahat kinabukasan, dinala ni Ahab ang mga propeta ni Baal, around 400 prophets. Napakadami. At sino lang ang kalaban sa 400 prophets sa Mount Carmel? Si Elijah lang. No? Ang propeta ng Diyos, si Elijah, ang propeta ni Baal, 400. Naglaban po ang dalawang propeta. Isang propeta ng Diyos laban sa 400 na propeta ni Baal. Kung totoo ang inyong Diyos, maghandog kayo. At ang inyong handog, lalamunin ng apoy, masusunog sa apoy. Kung totoo ang inyong Diyos, naglalaban ang dalawang propeta. Napapansin ninyo? Pero anong maghapon gumagawa ng seremonya ang propeta ni Baal, sinunog ba ng apoy ang propeta, handog sa propeta ni Baal? Wala. Kinukutya pa nga ni
ni Elijah. Baka ang inyong Diyos natutulog. No? Dapat kailangan kayong hihiyaw ng malakas para magigising siya. Pero humihiyaw ng malakas ang propeta ni Baal, nasusunog ba ang handog sa propeta ni Baal? Wala. Pero si Elias, saglit lang, naghandog siya sa handog niya sa Panginoon. Kalagitnaan pa lang ng kanyang panalangin, bumaba na ang apoy, nilamo na ang handog ni Elias. Bakit? Kasi ang dalawang kongregasyon nakatayo. Ito din po ang gera ng Armageddon War sa huling araw. Ang bayan ng Diyos tatayo laban sa bayan. Ang propeta ng Diyos tatayo laban sa propeta ni Baal. Ang leader sa iglesia ng Panginoon, ang 144,000. At ang propeta ni Baal tatayo sa bundok ng kongregasyon. Kaya ito po yung final war. Ang kongregasyon ng Diyos at ang kongregasyon ni Satanas maglalaban sa huling kapanahunan. Kaya mapapansin nyo, ito yung gera ng Armageddon War, and I believe this is, ito po yung tatawagin nating Third World War. Mayroon ng First World War at saka Second World War. Anong Third World War ang hinihintay natin? Gera po sa relihiyon. Yan po'y mangyayari sa ating kapanahonan, and I fully believe, kung luluobin pa ng Diyos, kung sasalubong akong buhay, mangyayari yan. Mangyayari yan sa ating kapanahonan. Pero kung luluobin ng Diyos, ako'y patay, masaya akong tatanggapin. Kasi ako'y hindi karapat-dapat sa panahon na yan. No? At mapapansin din nyo. At ito yung mapapansin nito, itong congregation, Armageddon means Mount of Congregation. In other words, before the final spiritual war, there will be a final gathering time. Kaya nga, before sa gera ng Armageddon, mayroon pong final gathering time. At alam niyo yung final gathering time, paano magka-climax ang gathering time? Ito po yung panahon ng sandilo. Ito na po ang mangyayari, ang paghatol ng Diyos sa mga buhay sa kabanal-banalang dako. At paano mangyayari ang final gathering time? I-impose ang apostate Sabbath, no? Ang sandilo ipapatupad ng Katolisismo, ipapatupad ng gobyerno at relihiyong nagkakaisa. At pahintulutan po ito ng Panginoon dahil ay gusto na rin ng Panginoon mangyayari ang final gathering time. Sa panahon na yan, dalawang pagpipilian na lang natin, Sabat or Sunday. Tatak ng Diyos or tatak ng hayop. No? At sa panahon na yan, mabibilang ng Panginoon sino ang kanyang kongregasyon at sino ang kongregasyon ng kaaway. No? At napapansin, naalala ko ang pangarap ni Lucifer. Napapansin ba ninyo yung Isaiah 14? Anong dahilan kung si Satanas bumagsak sa lupa? Mababasa po natin yan sa Isaiah 14:12 to 14. Mayroong binabanggit si Isaiah dyan. Anong dahilan, no? Ano't nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga, anak ng umaga. Ilan yung binabanggit ni Satanas dyan? Ilan yung binabanggit na Lucifer na ako at aking. Kasi ang kasalanan, nakapokus po yun sa sarili. At itong kasalanan na nakapokus sa sarili, nagpasimula po yun sa langit. At alam ninyo, isa sa ating mababasa sa aklat ng Isaiah kung bakit nahulog si Lucifer. Mababasa po natin sa Isaiah 14:13 to 14. At sa verse 14, ito yung sabi ni Lucifer. For thou hast said in thine heart, I will ascend unto heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the high of the clouds. I will be like the Most High. Napapansin niyo yung pangarap ni Lucifer sa 13 at saka 14. Mayroon pa yang sa verse 12.
Ang tanong, ano't nahulog ka mula sa langit, tala sa umaga, anak ng umaga? Binabanggit po yung word na Lucifer yon sa King James Version. Sabi niya dito, ako'y sasampa, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa ikaitaasan ng mga langit, no? Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa kapisanan ng hilagaan. No? Sabi niya dito, I will sit upon the mount of the congregation. Kaya nga yung word na Armageddon, yung Har, mount. Yung Megiddo, congregation. Ito yung pangarap ni Lucifer. Isa sa kanyang pangarap, I will sit also upon the mount of congregation. Kaya nga, mayroong final gathering time. At ang final gathering time, mangyayari po yun sa Sandilo. No? In the side of the north. Bakit? Sa north. Ang huling labanan mangyayari sa north. Kasi doon natin makikita si Jesus Christ. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. No? Kaya nga, yun yung ang labanan. No? Si Jesus nasa side of the east, yan naman sa side of the north. Armageddon, ang ibig sabihin ng Armageddon, ating pag-aralan. Armageddon is the final battle between good and evil. Begins from Lucifer's heart with and will climax in these last days. No, susubukan natin Tagalogin. Ang gera ng Armageddon, no? Ito po'y gera sa kalagitnaan ng mabuti at masama. Nagpasimula ito sa puso ni Satanas at matatapos po ito sa huling kapanahunan. No? Ang girang ito, no? This war is the final war. Ito po yung huling digmaan sa kalagitnaan ni Satanas at ang kanyang bayan, no? Ang si Satanas at ang kanyang bayan at sa Diyos at ang bayan ng Diyos. No? This war is not referring to literal war but spiritual war. Ang girang ito, hindi po ito literal na gera na mayroong digmaang baril. Kundi gera po ito may kinalaman sa spiritual na gera. Gera po ito sa relihiyon. Sa relihiyon ng Diyos at sa relihiyon ni Satanas. Kaya nga, paano ba bumagsak ang kaharian ng Babylonia? Alam niyo, naiga ang Euphrates. Kaya nga, maiga po muna ang support ng relihiyon bago para dadaanan sa hari ng silangan na tatalo sa Babylonia. Sino ba ang tatalo sa spiritual Babylon? Si Jesus Christ. Kaya nga, huling gera ay spiritual na gera. At ito pong gera ay ang gera ng Armageddon. Babylon in the book of Revelation is not the literal city. But it refers to a spiritual city. Babylon is the embodiment of spiritual confusion. Ang spiritual Babylon, ito na po yun ngayon yung Vatican. Ang papacy. The whole system of papacy, tinatawag po siya na spiritual Babylon. Na siya po ang embodiment of spiritual confusion. Nagmula sa kanya ang mga doktrinang wala sa Biblia. Ang immortality of the soul at saka Sunday sacredness, no? Ang kabanalan ng linggo, wala po 'yun sa Biblia. Ang mga patay na hindi mamamatay, doon po 'yun nagmula sa Babylonia. Tinatanggap naman ng Protestantismo. No? It is a system that Satan uses to spread false doctrine in the world. Ito yung sistema ng relihiyon na kinakalat ni Satanas sa buong mundo na nagdala ng false doctrine sa sanlibutan. Siya po ang nagkalat ng maling doktrina. Kaya po siya nagsimbolo sa Babylonia. Tinatawag siyang Babylonia. Who is the King of the East? Sino ba itong King of the East? Ang layunin kung bakit naiga ang Euphrates River para dadaanan ng hari sa silangan. Sino po itong hari sa silangan na darating? Alam niyo sa Biblia, ang hari sa silangan na darating walang iba kundi si Jesus Christ. Kapag babasahin natin ang Matthew 24:27, katulad ng kidlat, saan magmula?
Ang pagdating ni Jesus Christ, katulad ng isang kidlat na nagmula sa silangan. Kasi ang pagdating ng Diyos, makikita siya mula sa silangan. At guguhit itong kidlat na ito hanggang sa kalunuran. At ang langit malululon kagaya ng aklat na lululon. No? Sabi niya dito, for us the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. No? At sa Ezekiel 43 verse 2, sa anong sabi niya dito? Behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like the noise of many waters, and the earth shined with his glory. Saan maririnig ang tinig ng Panginoon na darating? Ay from the way of the east. His voice like the noise of many waters. No, ang glory ng Panginoon makikita sa silangan. Sino itong hari sa silangan na darating? No other than Jesus Christ. Kaya nga, ang second coming mangyayari pagkatapos sa ikapitong salot. Natunghayan ninyo ang aking topic sa 6,000 years. Ang 6,000 years, wag ninyong paniniwalaan ang 6,000 years na mangyayari sa 31 kung walang persecution na mangyayari prior to 2031. Kasi mayroon po munang persecution na mangyayari bago ang katapusan ng 6,000 years. No? Mayroong persecution na mangyayari. At maranasan po natin yan sa ating kapanahunan. No? Kaya nga sabi niya dito, and Jesus sa 17:15, when Jesus comes, sabi niya dito sa 15, and he said unto me, the waters which thou sawest, where the sword sitteth, are the people and multitudes and nation and tongues. When Jesus come, the people realize that the system that they have been, it was wrong all the while. They are going to hate the system of Babylon in the end time. Itong hayop na sinasakyan ng babae, magagalit itong hayop sa babae. At anong gagawin ng hayop doon sa babae? Ang gagawin ng hayop, ating babasahin dito. No? Sa verse 16 hanggang 17, ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang at ang hayop na siyang nangapupuot sa patutot, siya'y at siya'y pababayaang huhubaran, kakanin ang kanyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy, sapagkat ilalagay ng Diyos sa kanilang mga puso naggawin ang kanilang kaisipan na magkakaisa ng kaisipan, at ibibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang salita ng Diyos. No, sa panahon ng persecution, susuporta sila sa hayop. Pero kapag magkakaroon ng deliverance, sisikat ang araw sa kalagitnaang gabi, itong 10 hari na magsusuporta sa hayop, ang babalingan nila, hindi ang kordero, kundi yung babae. At anong gagawin niya sa verse 16? At ang 10 sungay na iyong nakita, itong 10 hari na mag-undergo sa huling persecution, at ang hayop, siyang nangapupuot sa patutot, no? At siya'y huhubaran, at pababayaan at huhubaran, kakanin ang kanyang laman. Itong babae na nakasakay sa hayop, sa huling panahon, itong hayop na kanyang sinakyan, huhubaran siya ng hayop, kakainin ang laman ng babae, at siya'y susupukin sa apoy. Alam niyo itong Vatican, itong St. Peter Basilica ng Rome, sa hula ng Biblia, susunugin yan ng apoy. Mababasa natin yan sa chapter 17 at saka chapter 18 ng Apokalipsis. Susunugin ng mga hari. No, alam niyo itong UN ngayon na nagsusuporta sa Sustainable Development Goal na programa ng Vatican, behind sa program ng UN, programa ng Papa sa Roma yan. At itong UN ngayon na mga bansa na nagkakaisa,
ang babalingan ng UN, huhubaran nila ang hayop. No? Kakainin nila ang laman ng babae. Huhubaran nila yung babae. Kakainin nila ang laman ng babae. At susunugin nila ang Basilica ng St. Peter. At sapagkat ililagay ng Diyos sa kanilang puso, gawin ang kanyang kaisipan, itong hari, no, na magkakaisa sa kaisipan, ibibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang salita ng Diyos. Hinuhulaan na po ito ng Biblia. Kaya nga nakikita namin ito na mangyayari sa huling kapanahonan dahil hinuhulaan na po ito ng Biblia. At ibubuhos ng Panginoon ang ikapitong salot. Saan ibubuhos ng Panginoon ang ikapitong salot? Ang ika-6 sa Euphrates River. Ang ikapito, saan niya ibubuhos? Ibubuhos ng ikapitong anghel, ikapito, ang kanyang mangkok sa hangin. No? Saan na ibubuhos? Sa hangin. Kapag hindi tayo makainom, no? Kapag hindi tayo makakain, ay hindi din tayo makainom, at mayroon pang ikatatlo, hindi na tayo makahinga. Kasi saan ibubuhos ang ikapitong salot? Doon na sa hangin. At kapag ibubuhos na sa hangin ang ikapitong salot, anong mangyayari? Lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. May tinig doon sa langit, sa santuaryo. Kaninong tinig ito? Tinig po ito ni Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? Nagawa na. Katulad sa cross. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. It is finished. Kapag mabubuhos na yung 7 salot, sabi ni Jesus Christ, natupad na. Nagawa na. At magkakaroon ng kidlat sa verse 18. At mga tinig at mga kulog. At magkakaroon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman. Mula nang magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakikilabot. Itong lindol na ito, napakalakas kasi lahat ng mga bundok maaalis, lahat ng mga isla mawawala. Ang ating Pilipinas na 7,100 islands, hindi ko alam kung ilang isla ang mawawala. Pero ito yung sabi niya dito, sa 19, at ang dakilang bayan na babahagi sa 3, at ang bayan na ng mga bansa nangaguho, at ang dakilang Babylonia na pag-alala sa Panginoong, sa paningin ng Diyos, upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Sa verse 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok at hindi na masusumpungan. Kaya yung mga islands, yung mga bundok, mawawala na ang bundok. At itong bundok, itong lindol na ito, yung mga ganda ninyong bahay na tinatayo ngayon, walang matitirang bahay, walang matitirang bundok na ating pinagmayabang ngayon. Lahat yan mawawasak sa ikapitong salot. At malaking granizo na kasing laki ng talento lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namumusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng granizo, sapagkat ang salot na ito lubhang malaki. No? Magkakaroon ng ulan, no? Na ang ulan ng yelo, na ang bigat nito 1 talento. Mayroong nag-aaral, ano kabigat yung talento? 50 kilos ang bigat. Mapapansin niyo, 50 kilos nagmula pa sa taas, kapag babagsak yan, ano ang speed niya? Ganun kalakas ang kaya mababagsak yun sa mga tao na may tatak ng hayop. At lahat ng mga tao diyan ay mababagsakan na ganun kabigat. No, anong klaseng salot mayroon tayo? Ito yung mangyayari sa huling kapanahunan. Ito po yung ating pinag-aralan. At pagkatapos noon, anong araw at oras na binabanggit ng God the Father, ang bayan ng Diyos magsisihintay. At ito po yung mga buhay na madadatnan ng Panginoon. Hindi lang ang 144,000. Ang 144,000 sila po'y buhay na badatnan. Mula ang 144,000 sila po'y tinatakan ng Panginoon before Sunday Law.
Ang ibang, ang great multitude, natatatakan lang yan sa panahon ng sandilo. Ang before sandilo, tatatakan ng Panginoon ang unang fruits, first fruit. Ang 144,000, hindi po sila makakaranas ng kamatayan. At hindi lang ang 144,000 hindi makakaranas ng kamatayan, ang great multitude, hindi din po sila makakaranas ng kamatayan. No? Sila po'y sasalubong sa Panginoon. Nang malaman nila ang araw, pag mabuhos na yung ikapitong salot, no? Nakikita nila ang mga salot na bubuhos sa mga masasama, no? Doon sa mga 7 hari at sa mga buong lupa, mabubuhos doon. Then kasunod doon, hihintayin na natin anong araw, anong oras darating ang ating Panginoon. At anong kagalakan makikita natin. Tayong lahat maghahanda na sa pagsalubong sa Panginoon. At kapag dumating na ang ating Panginoon at ayon sa kanyang pangako, makikita na natin ang kanyang kaluwalhatian. At mayroong description si Ellen G. White. Katulad lang siya ng kalahati ng palm ng ating kamay, makikita natin sa silangan na kulay itim. Ngunit ng palapit, isang mayroong bahaghari tayong makikita. Isang rainbow ang ating makikita. Unti-unti, palaki ng palaki, nagiging malaking liwanag. Palapit ng palapit sa ating planeta. At mangyayari na makikita na natin ang hindi mabilang ng mga anghel na palapit sa atin, sapagkat ang pagdating ng Panginoon, kasama ng Panginoon ang lahat ng mga anghel upang sasalubungin tayo. Kaya nga, nang binuksan sa Apokalipsis ang ikapitong tatak, nagkakaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Bakit kalahating oras? 7 araw ang langit ay walang laman. Ang God the Father lang ang naghihintay. Kapag bababa si Jesus Christ, kasama niya lahat ng mga anghel. Walang matitirang anghel sa langit. Sasama sila lahat kay Jesus Christ upang kukunin na ang lahat ng mga maliligtas. Anong madadama ninyo kapag makikita ninyo ang laksa-laksang mga anghel lalapit sa inyo? Anong kagalakan ang maranasan ninyo? At dito na magpasimula ang immortality. Ang ating iglesia ngayon na madatnan ng Panginoon ay ang Iglesia Laodicea. Pero mayroon pa bang kasunod sa Iglesia Laodicea? Wala na. Itong iglesia na hindi perpekto, pasasakdalin po ito ng Panginoon. Hindi sa ating mga gawa, kundi sa grasya ng Panginoon. Pasasakdalin po niya ang kanyang iglesia. Ang Iglesia Laodicea na tinatawag ni Ellen G. White na church militant, mababago po ito into church triumphant kapag dumating ang sandilo. At kapag magiging church triumphant ito, maranasan natin ang Jacob's trouble. No? Maranasan natin ang great time of trouble at saka Jacob's trouble. At itong church triumphant, no? Kasi ang church triumphant, mangyayari yun sa loud cry. No? Doon na magpasimula ang church triumphant. Ang lahat na hindi tapat na Seventh-day Adventist, tatanggapin nila yung sandilo. Hindi nila makakayanan yan. At magiging perfecto ang ating iglesia. At kapag magiging perfect na ang kanyang iglesia sa panahon ng sandilo, tatawagan niya ang nasa labas. Kasi may iglesia ang Panginoon sa iba't ibang relihiyon. Papasok yan dito. Magkakaroon ng isang perfectong iglesia na sasalubong sa ating Panginoon. At itong church triumphant na iglesia na madatnan ng Panginoon, makakaranas po ito ng glorious. Tatawagin po ito from church triumphant, magiging glorious church. Ang ating katawan na namamatay, bibihisan po ito ng Panginoon na hindi na makakaranas ng kamatayan. Glorified na tayo, glorious church na tayo. Tatanggapin na natin ang buhay na walang hanggan. At ito po yung anong kagalakan, mga kaibigan, kapag ang inyong pamilya ngayon, ihahanda ninyo sa pagdating ng Panginoon. Nang inyong mga anak na babae, anak na lalaki, walang bawas. Mangyayari po yan kapag kayo ay magkakaroon ng commitment na pamilya. Ang mga patay sa panahon na yan, bubuhayin ng Panginoon.
At ibibigay na sa kanilang anak nilang nawala nung namatay na bata pa. Ibabalik ng Panginoon sa kanila. At tatanggapin na natin ang buhay na walang hanggan. At pagkatapos natin, salubungin na natin ang Panginoon sa hangin, magmamarcha na tayo sa langit. At sa sulat ni Ellen G. White, 7 days, tahimik ang langit. Kasi maglalakbay po tayo mula sa ating planeta hanggang sa trono ng Diyos. 7 days po ang ating paglalakbay. At sa mga lahat na maliligtas, no, wala kaming inaasam-asam namin dito. Ang aming pag-asa magiging pag-asa ninyo. Dito po natatapos ang ating topic ngayon. Ito po ang pangangaral ng The Gospel of Jesus Christ. Sana ang pag-asang ito, maranasan ninyo ito sa hinaharap. Ihanda ninyo ang inyong buhay sa inaalok ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kami, ako at ang aking pamilya, nagsisikap kaming mahanda sa araw na ito. Kayo din, ito din ang aming mithiin at panawagan, kaibigan. Ihanda ninyo ang inyong pamilya sa pagsalubong sa Panginoon. Haharap man tayo ng persecution, hindi na rin yan magtatagal. Tandaan ninyo, maiksi lang ang panahon na ating danasin. At pagkatapos salubungin na natin ang ating Panginoon. Ito nga ipanalangin ko kayo sa hapon pong ito. Ang Panginoon na nawagan sa atin sa tamang desisyon. Ang mayroong huling labanan na ating maranasan. Pero magtatagumpay po tayo sa tulong ng Panginoon. Sana pipiliin ninyo ang tama. At anuman ang inyong desisyon ngayon, magdidetermine po ninyo. Huwag ninyong mahalin ang mga bagay sa sanlibutan. Lilipas po yan. Mahalin ninyo ang Diyos na darating at ang kanyang pangako para maranasan nating lahat. Manalangin po tayo bago tayo magtatapos. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Ama. Mahabang pag-aaral at talakayan ang aming nagawa ngayon. Pero loobin mo, Panginoon, lalaganap ang pabalitang ito sa buong mundo. Ang Mateo 24, matutupad po ito sa bawat bersikulo sa aming kapanahunan ngayon. Pero amin po itong pinag-aralan, pinapakita namin sa mga tao ano ang mangyayari sa hinaharap. Ano ang mangyayari sa aming kapanahunan ng COVID-19? Ano ang aming mararanasan? Ang mundo na aming kinatatayuan ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Ang mga pangulo ng aming bansa, mag-uusap po sila kasama ang relihiyong nagkakaisa. Papunta na po kami sa aming huling wakas. Pero salamat, Panginoon, sa inyong spirit of prophecy, espiritu ng panghuhula, espiritu ng patutuo sa inyong iglesia. Na bago ito nangyayari, nalalaman namin at maaring ituturo namin. Nagpapasalamat po kami sa inyong kaloob sa iglesia ng propeta. Salamat sa propeta na inyong ginagamit. Kung hindi ninyo siya ginagamit, hindi namin ito nalalaman. Pero salamat sa inyong revelation, Panginoon, na aming naunawaan, na aming nalalaman ang galaw ng kaaway. Salamat, Amang Banal, na inyo itong pinagkaloob sa amin. At dadalhin ninyo ang pabalitang ito sa buong sanlibutan bilang babala sa aming lahat ng mga viewers. Pagpapalain ninyo ang lahat kong mga viewers, Panginoon, at ilaan ninyo sila sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.